What's up? Gulaman. Alright. So, mag-update tayo ng PvP build natin sa ating wizard. Siyempre ngayon, naka-PvE build tayo. Yung 2-1 na ginagamit ko. Yung PDF niyan ay 2-7 at yung magic attack ay 9-2. Siyempre wala tayong buffs. Yan. Tapos yung equipment na gamit ko dito ay 2-hand. Siyempre pang PvE yan. At lilipat natin yan sa PvP. Yan. So yung preset na ginagamit ko for PvP, yung one hand na hybrid PvP na Magic Crusher at Caster. Tapos syempre may ano yan, off hand. Yan, equip natin. Yan yung equipment niya. Tapos yung cards, balik natin sa pang PvP. Yan. So medyo kulang pa yan, no? Yung stats check natin. Yan, 7k lang yung attack, tapos 3-2, 3-2-2-2 yung ating PDEF. So, syempre, dahil PvP build ito, i-adjust natin yung stats. Yan, punta tayo ngayon sa feathers. Ito yung pinakaunang-unang binabago ko tuwing magsiswitch ako pagka mag-PvP. Re-remove ko muna yung mga fate at gagawin ko yung justice. Mas madali kapag pare-parehas yung tier nila. Halimbawa itong fate ko, puro tier 15 yan. So 5 na kagad yung stock dyan. Tapos pagka in-inherit mo siya sa justice, di ba? One click na lang. Tapos babalik natin yan ngayon. Yan. So medyo matrabaho to. Pero araw-araw ko itong ginagawa for switching ng PvP at PvE. Para mas maganda yung magiging result natin sa PvP. Yan. Siyempre yung lahat ng feathers ko dito nasa attack. Yung mga time and space ko. Kaya tier 15 yan lahat. So dyan na ako mag-i-stay sa tier 15. Tapos mag-upgrade na ako ng defense feather. Maglalagay na ako dito ng yan, may night feather ako dyan na naka-ready. Diba? Palitan natin to. Ng night. Tapos ito, Terra. So, pansamantala, ganito muna yung naka-equip dyan kasi wala pa kulang pa yung resources natin para maglagay ng divine at nature. Pero kung meron kang, kung kaya mo, diba? Hindi yun yung ilagay mo. Pero ayan, ako dahil kulang pa sa resources, actually tinetest ko pa to kung okay siya sa PvP at sa current progress ng mga players. Kung okay to, mag-i-stay muna ako pansamantala sa ganitong setup ng feathers. Tapos dito, dahil wala na akong feathers, ilalagay ko na dyan itong divine na sobra ko. Tapos dito yung Terra. Yan. Tapos justice, tapos dito mercy, tapos itong grace. Papalitan ko na yan ng soul. Yan. Yung grace. Yan. Yung natira. Apat pa pala to, no? Sobra-sobra pala yung feathers ko. So, pwede pa ako mag-reset. Kaso ginagamit ko pa kasi yan sa PvE. Kaya hindi ko pa siya ma-fully ilagay lahat, no? Para mas mataas sana yung defense. Yan. Oops. Soul. Ayan, okay na. Ito, okay na yan na justice, no? Kasi yung mga in-type, di naman natin masyadong problema. So, itong grace dito, lalagay natin yan sa mercy. So, kung kulang kayo sa ganitong feather setup, medyo mataas kasi yung feathers ko.
Kaya ako 'to nagagawa. So, yung ibang players, medyo mahirapan silang sundan 'to. Kaya ewan ko kung kaya niyo, pero yung iba kasi bumomba sa truth feather, mataas yung truth feather nila. Kaya hindi nila 'to kayang gawin. Yan, so okay na 'no? So yung PDF ko dito ay 3799 na. Siyempre kulang pa yan. Switch natin yung ibang enchant. Yan. So dahil yung critical rate ng mga ibang players medyo mataas, no? Pwede ko na tong bawasan. Diba? Hayaan ko na lang sila na mag-crit. Lalagay ko na yan sa PDF. Tapos ito sa PDF din. Yan. Tapos counter crit. 4. Sa weapon, magic boon pa rin. Magic boon. Tapos agility dyan. Superior magic attack dito. Yan. Kung wala kang superior magic attack, diba, pwede dyan PvP, diba? Kung wala kang option, o kaya ignore MDEF. Pero dahil mas kailangan ko yung agility or attack speed sa Magic Crusher, ganyan yung build natin. Tapos yung stats na ito, yan, may 4K na PDF na. Tapos 1-2 na MDEF. Siyempre kulang pa yan, di ba? Kasi hindi ko pa na-upgrade yung mga cards. Hindi ko pa na-reset. Halimbawa ito. Di ba? Re-reset ko pa yan. Kasi di ko na siya gagamitin. Reset ko na yan. Tapos ito, reset. Yan. Tapos, i-upgrade natin yung mga cards, no? Yung Tara Frag. So, yung Tara Frag, pag in-upgrade mo siya, meron siyang PDF MDEF. So, yung iba, di ba? Medyo naguguluhan yung mga players dahil yung PDF MDEF percentage ay hindi siya masyadong kailangan. Actually, yung PDF MDEF percentage, hindi siya magiging effective kung mababa yung PDF mo. Yung flat PDF at saka yung flat MDEF mo. Or kung yung tinatawag nila na raw PDF MDEF. Pero kung mataas yung raw PDF MDEF mo, magiging effective yung PDF MDEF percentage. Yan. Lagyan natin yan. I-tier 2 natin na level 15. Yan. So, pagka tier 15 na yan, or tier 2 na level 15, diba? Yung PDF ko is 4280 na. Diba? So, syempre, medyo kulang pa yan. Dahil medyo mataas na yung, lalo na kung yung mga players, ginaya yung, hindi naman ginaya, no? Meron ding kaparehas ko na setup na lahat ng feathers nilagay sa attack. Diba? Magkakaroon sila ng mataas na ignore MDEF na katulad ko may 700. So medyo mahirap yan. Kulang yung MDEF, PDF na nandyan. Pero syempre, on test pa lang itong stat na ito. Kaya, yan. Inaalam ko pa. Pero dahil namigay sila ng Astro Core, di ba? Meron tayong pang-upgrade ng PDF. Yan, upgrade natin. Lagay tayo dito ng yan, PDF MDEF. Level 2 natin yan. O level 5. Yan, okay na pala. Tapos dito sa attack, lagyan natin to.
para level 5 din. Tapos dito, ito na lang, may MDef to eh. Yan. Yan. Tapos ilan na yung stats? 4291 na. Diba? Tapos, diba, kung bitin pa yan, mag-upgrade ka ng ano, Baphomet. Diba? Awake natin yan. Tapos level 5 mo. Ay, mali. Ba't ko na level? Tapos yung weapon, di ba? Kung meron kang dalawang Hydra, mas okay yun kaysa sa Hydra Skeleton. Pero kung meron kang katulad ko, na malas sa drop, di ba? Pwede na yan kahit Hydra Skeleton. Basta mataas yung tier. Reset ko nga tong Baphomet. Yan. Tapos upgrade natin si Maya. Maya purple. Yan. Tapos si Baphomet. Oops, kulang na pala ako ng ano blue card. Yan. Yan, so 4, 3, 2, 1 na. So sa tingin ko medyo okay na yan. Tapos ang gagawin ko pa is yung Edga. Siyempre bibili tayo ng pang reset ng card. Ito, Puppet Converter, 2 para maangas ka. Tapos combine. Gagawin natin siya ngayong Edga. Edga. Drake pala. Para medyo makuna tayo sa mga physical class. Tapos equip natin sa backwear. Punta natin yan. Tingnan natin si Drake. Tapos upgrade. Yan. Kasi yan, medyo kulang pa. So okay na yan. Diba? So dapat mong pina-priority sa pagpapakunat yung P-Def, M-Def kaysa sa P-Damage Reduction at M-Damage Reduction. So medyo mababa kasi yung impact nito, pero diba? Pero kung ikaw ay pare na sobrang taas na ng P-Def, M-Def mo, diba? Dito ka na magpapataas. Pero kung DPS, diba? Unahin mo yung P-Def, M-Def kaysa sa reduction. Yan. Tapos, ano pang kulang? Siyempre yung Divine Armament. Yan, dapat naka-sprint ang PvP. Sa weapon, naka-mighty.
Tapos yung aking medals, di ba? Kahit sinabi kong mababa yung impact ng reduction, nire-reset ko din yan para pantay-pantay yung mga levels nila. Tigle level 50 lang. So, 50. 39, 50. Tapos dito 50 din. Tapos yung magic ay 50 din. Yan. So, sakto, 4 na level 50. Yan. So, yung stats ko, yan. 75, 60. Okay na yan. Goods na yan, di ba? Pero medyo mababa pa yan eh. Yung ginagamit kong offhand pala, no? Immune shield. Kasi mas importante na nakakapag-heal ng maayos sa akin yung mga healers. Kasi meron tong healing taken na 12%, no? 7% yan. Saka dito 5%. So, goods na goods to sa mga wizard mo kumpara sa shadow close, di ba? Maganda lang tingnan to kasi sa stats mo dadagdag yung mga P damage and damage reduction na yan. Pero sa PvP, mas malaki yung magiging tulong nito kasi nerf or mas mababa yung heal ng mga healers sa PvP. Kaya kailangan mo ng healing taken. Yan. Tapos syempre, isa pang nakakatulong, syempre yung pag-switch mo ng card. Dapat meron kang utility na merong ML, dalawa, para sa depende sa game modes. Tapos meron niyang Raid Rick pang antay sa Paladin. Yan. Tapos equip natin dito yung Baphomet. Yan. Tapos isa pa ang ginagamit ko pang PvP versus Doram, di ba? Minsan kasi may mga lineup na kailangan i-burst yung Dorams. Kaya meron tayo dyan pang anti-Doram. So pag anti-Doram, di ba, kailangan mo lang dyan ng Goblin brute damage para mas malaki yung damage mo sa kanila. Tapos isa pang ginagamit ko, ito, utility. Ito naman, ang gamit nito is pang-inis. Yun yung ano niya. Yun yung purpose nitong card setup na to. Ang weapon card na ito ay Requiem. Diba? Pang fear. Kung di nyo alam, gumagana yung fear sa mga AoE skills. Kaya okay siyang gamitin. Tapos accessory cards, di ba? Kahit ano pwede. Di ba? Bahala ka sa trip mo. Pero kung ikaw yung mahilig mag-micro ng cards, di ba? Pwede mong i-equip dyan sa utility yung smoky. Bakit smoky? Kasi yung smoky, kapag nag-hide ka, matatanggal yung target sa'yo. Diba? Bawa, tina-target ka, tapos wala pala silang sight. Diba? Kasi, ba't sila mag-hide? Wizard ka. Diba? Unexpected skill yan. Hiding. So, mawawala sila sa target sa'yo. Tapos, Astro Core, di ba? Serpenta lang yung kailangan mo dyan. Hindi naman to kailangan i-explain pa. Pero magandang i-upgrade dito. Pantay-pantay lang. Hindi naman yan magle-level up kapag hindi pantay-pantay. Dahil yan, kailangan dito yung requirements. Tapos, syempre, isa pang build na ginagamit ko is yung Curse.
Yan. So pag first, itong build naman na ito, ginagamit ko to for Guild League kasi sobrang daming players doon. So mahirapan ka mag Magic Crusher. Magandang gawin mo dyan ay mag full caster build. Yan. Kasi pagka full caster build ka, pwede kang magtanggal ng agility stats, di ba? Pwedeng ignore MDEP ang ilagay mo dyan. Di ba? Ignore MDEP. Di ba? PDEP, counter creep. Tapos, di ba? Pag ganyan yung stats mo, boom, 769 yung ignore MDEP mo. Siyempre, kung level 5 yung guild laboratory nyo sa guild, di ba? Pwede mong italpak lahat dyan sa ignore defense. No? Yung iba level, level 5 na yung laboratory ng guild nila. So, pwede sila maglagay ng level 150 na ignore defense. Aabot yan ng 800 ignore MDEP. Pero sa ngayon, hindi mo siya kailangan. Sobra-sobra yung 800 ignore MDEP. Meron kang specific na stats na dapat i-reach para sa mas magandang damage. Yan. So, yun lang, no? For our video guide. Sana may natutunan kayo at kung wala man, di ba? Pwede mo i-comment sa ating comment section at kita-kits next video. Bye-bye!